Kumusta na po kayo mga mahal kong kapatid? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ganon din po ang inyo pong mga mahal sa buhay. Welcome po muli sa atin pong Bible Study sa Jesus ang Daan. Dito po sa True Gospel Church. At ngayong araw na ito mga kapatid, napakaganda po ang atin pong pag-aaralan. At ang atin pong title ng atin pong pag-aaralan ngayong araw na ito ay napakaganda sapagkat ito po yung kailangan po natin mabigyan ng kasagutan. At ang title po ng atin pong topic ngayon sa atin pong Bible Study, bakit maraming kasamaang nangyayari sa mundo? Bakit maraming kasamaang nangyayari sa mundo? Pero bago po yan mga mahal kong kapatid, tayo po muna ay manalangin bago po tayo mag-aral, bago po natin puntahan yung mga talata, upang tayo po ay gabayan at puspusin po ng kanya pong espiritu sa atin pong pag-aaral ng kanya pong salita. Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos, sa amin pong Bible Study live na gagawin po ngayon, pag-aaralan po namin bakit maraming kasamaang nangyayari sa mundo. At kami po ay umaasa ng karunungan na nagmumula po sa inyo. Alam po namin na ang karunungan na nagmumula sa langit galing po sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ng iyong salita. At bago po namin pag-aralan ng iyong salita, kami po muna ay humingi po ng tawad. Nagpapalinis po sa iyong harapan. Alam mo po ang amin pong buhay. Alam din po namin na ikaw ang Diyos na mahabagin, ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Kung kami nga po ay magsisisi sa amin pong mga kasalanan, patatawarin mo kami sa aming mga kasalanan at lilinisin mo kami sa lahat ng aming kasamaan. Maraming pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong paglilinis. Pagbalangin mo ang aking mga kapatid na nanunood sa oras na ito. Umaasa kami sa inyo, Panginoon, ng gabay ng karunungan na maunawaan po namin ang iyong salita na nagbibigay buhay. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ito ang aming dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Isa pong masaya pong pagbati sa inyo mga mahal kong kapatid. Kumusta na po kayo? At maganda po ang atin pong pag-aaralan ngayon. Bakit maraming kasamaang nangyayari sa mundo? Mga mahal kong kapatid, katanungan po ito noon hanggang ngayon. Marami pong mga tao na bakit nga ba pinapahintulutan ng Diyos, ang isang mabuting Diyos, ang mga kasamaang nangyayari sa mundong ito. Kung ang Diyos ay makapangyarihan, pwede naman pigilin ng lahat ng ito ng Diyos. Magagawa naman niya sapagkat walang mahirap. Pero bakit nga ba maraming kasamaan ang nangyayari sa mundo? Alam niyo mga kapatid, kapag tayo po ay nanonood ng balita, nagbabasa ng balita, napakarami po nating mga nababasa na lahat, halos na ng kasamaan, nababasa po natin. Napapanood po natin. Maging yung mga bagay na karumal-dumal, nalulungkot ako sapagkat napanood ko lamang po nung isang araw, isipin po ninyo na napanood ko po kay Sir Rafi Tulfo sa kanya pong Rafi Tulfo in action. Isipin po ninyo mga kapatid, sarili po niyang anak, nagkaroon po siya ng 5 anak. Isipin po ninyo, ito po ay hindi normal. Hindi po normal yan sa isang tao. Yan ay isang karumal-dumal na kasamaan. Nagagawa po ito ng isang tao. Bakit nga ba nagagawa ito ng tao? Pag-aralan po nating mabuti mga kapatid kung ano po ba ang sinasabi po ng Biblia patungkol po sa kasamaan. At kanino nagmumula ang kasamaan? Kailan maihinto ang kasamaan? Bakit ba napakaraming mga kasamaan na nangyayari rito sa mundong ito?
bukod pa sa mga pinagdaraanan ng mundo na katulad po nitong salot na ito, sa kabila ng lahat ng atin pong pinagdaraanan, bukod sa mga sa salot at bukod pa sa mga masamang klema ng mundo, ang dami pang mga taong gumagawa ng masama. Patuloy po sila sa paggawa ng masama. Alam niyo mga kapatid, hindi po natutulog ang Diyos. Alam niyo po ba sa Biblia noong una ay linipol po ng Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitan po ng malaking baha? Alam po natin ang kwento. Ang kwento po ni Noe, 7 lamang po ang nakaligtas doon. Kasama po siya, bali 8. At alam po natin na ang Diyos ay nangusap kay Noe. At dahil po sa kasamaan po ng tao, ang nangyari po ay nilipol po ng Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitan po ng 40 araw at 4 na gabi. Isang malaking baha. At dito mga kapatid, makikita po natin na hanggang ngayon, ang mga tao ay walang hinto sa paggawa ng masama. Ngayon mga kapatid, pag-aaralan po natin kung ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa kasamaan. Mayroon po tayong aral na napakagandang mapupulot po ngayon mga kapatid, kung paano tayo makakaiwas po rito. At alam niyo po ba mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, babasahin ko po sa inyo isa-isa. Ito po ang sinasabi po ng Biblia na nakakalungkot, pero ito po ang isang realidad. 1 John chapter 5 verse 19. Sulat po ito ni John the Beloved, isa po sa mga disipulo ng Panginoon. Siya po yung kahuli-hulihang namatay. At siya rin po ang nagsulat po ng aklat po ng Apokalipsis o Revelation. Basahin po natin at titingnan po natin mabuti. Purihin ang Panginoon. First John chapter 5 verse 19. Sabi po ng Biblia, we know that we belong to God, even though the whole world is under the rule of the evil one. The whole world is under the rule of the evil one. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Nasa kapangyarihan ng Diablo ang buong sanlibutan. The whole world is under the rule of the evil one. Walang iba kundi si Satanas. Isipin po ninyo, yung sistema po ng mundo na namamayani rito, ang mayroong nagro-rule mga kapatid. Ang sino daw? Si Satanas mga kapatid, ang Diablo. Alam nating tayo yung mga anak ng Diyos, kahit na ang buong saliputan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Nasa kapangyarihan ng Diablo ang sanlibutan. Bakit? Bakit nasa kapangyarihan ng Diablo ang sanlibutan? Ano po ba ang sinasabi po ng Biblia? 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Sabi po ng Biblia mga kapatid, 2 Korinto kapitulo 4 versikulo 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yun po ang dahilan mga kapatid. Siya po ang Diyos ng sanlibutan. Sino daw yon mga kapatid? Yung sanlibutan na namamayani rito?
Walang iba kundi si Satanas, the God of this world. Sabi ng Biblia, maliit na titik. The God of this world has blinded the mind of unbelievers. Siya yung Diyos ng sanlibutan, at bukod dito, siya yung namumuno. Lahat ng tao sa sanlibutan, mga kapatid, ay kontrolado ni Satanas kung wala ka kay Kristo. Kaya ang sabi ng Biblia sa 1 John chapter 5 verse 19, kung itutuloy po natin, ito po ang dahilan. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa. Binigyan niya tayo ng pangunawa. Kasi, mga kapatid, kung papansinin po natin yung 2 Corinthians chapter 4 verse, has blinded the mind of unbelievers, hindi yung mga believers. Kontrolado po ni Satanas lahat ng tao sa sanlibutan ito. Siya po yung may control sa sanlibutan ito. Ito po ang bad news, mga kapatid. Bad news po yan. Kasi kung itatanong po natin, mga kapatid, kailan ba matatapos ang kasamaan sa mundong ito? Pakinggan po ninyong mabuti. Hanggat buhay si Satanas, hindi matatapos ang kasamaan sa mundong ito. Hanggat buhay pa siya. Kasi marami kasing mga nagkakamali na ang buong akala nila yung mga demonyo at si Satanas ay nasa impyerno. Maling aral yun, mga kapatid. Wala sa impyerno si Satanas, wala pa siya doon. Pero alam niya na malapit na. Malapit na siyang itatapon doon sa apoy ng impyerno. Kasama ng kanyang mga kampon niya na mga demonyo. Mga kapatid, alam niya ito, nararamdaman niya na malapit na ang kanyang oras. Kaya nga marami siyang mga nililinlang na mga tao. Huwag po nating isipin, mga kapatid, na yung mga napapanood po natin sa pelikula pinapakita ay nasa impyerno na yung mga demonyo. Wala pa, mga kapatid. Babasahin natin sa Biblia, wala pa sila doon. Nasaan sila kung ganon? Sila'y mga espiritu paruot parito. Kaya nga yung tao nakagawa ng karumal-dumal na kasamaan dahil mayroong impluensya ang espiritu ng demonyo rito, mga kapatid. Normal ba yon? Yung napanood ko doon sa Rafi Tulfo in Action, kay Sir Rafi, yung kanya pong palabas po niya, na yung tatay, inasawa niya yung kanyang sariling anak. Nagkaroon pa siya ng 5 anak. Humingi ng tulong, ni-rescue. Hindi po normal yan, mga kapatid. Yan ay isang karumal-dumal na kasamaan. At dito, mayroong impluensya rito ang Satanas, ang espiritu. Ayaw kasing aminin ito ng tao. Nang akala kasi nila ay walang impluensya ang Satanas. May impluensya dyan, mga kapatid. Alam po ninyo, mga kapatid, ang Kristiyano, mayroon po tayong 3 kaaway. Unang-una, si Satanas. Number 1 yan, si Satanas. Number 2, yung world mismo, yung sanlibutan. Pag sinabi natin yung sanlibutan, ay hindi yung mga tao sa sanlibutan, kundi yung sistema ng sanlibutan mismo. Kaya nga ang ginawa ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal niya nga Sino yon? Yung mga tao sa sanlibutan. Bakit? Kasi yung sanlibutan mismo, yung sistema ng sanlibutan, under ng kontrol ni Satanas. Nasaan sila? Babasahin natin.
sa Ephesians chapter 6. Gumising tayo mga mahal kong kapatid, mga kababayan. Si Satanas, ang mga kampon niyang demonyo ay wala pa sa impyerno. Buhay sila, buhay na patuloy na nanunukso at patuloy na nag-i-impluwensya sa mga tao para gumawa ng masama. Tingnan niyo, babasahin kong mabuti. Ephesians chapter 6. Umpisahan ko na lang dito sa verse 12. Sabi sa verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Si Apostol Pablo rito ang konteksto nito mga kapatid, tinutukoy po niya yung full armor. Kung makikita po ninyo sa atin pong YouTube channel True Gospel Church, pinag-usapan po natin yung full armor. Nandyan po yon. At dito sa verse 12, sinabi niya rito, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Tagapamahala, may kapangyarihan. At sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kita nyo mga kapatid? Kaya nga kung atin pong babasahin dito, kaya ang sabi na po, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo upang kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. May labanan kasi mga kapatid. The kingdom of darkness and the kingdom of light. Ang namamayani rito ay si Satanas. Kaya nga pumunta rito ang Panginoon para wasakin yung gawa ng masama Maliwanag. Pero unang-una tandaan po natin, bakit kasi yung masama ay yung kasamaan ay namamayani sa mundong ito? Kasi nga mga kapatid, unang-una sinabi ko po sa inyo ay buhay pa si Satanas Buhay pa si Satanas at marami siyang mga kampon. Marami siyang mga kampon. Tingnan ko muna tong how can we dito nga anak ano ya Subuhay pa si Satanas mga kapatid. Hindi pa siya itinatapon. Itong sinasabi po ng Biblia, babasahin ko po. Dito na lamang sa aklat po ng unang-una rito sa aklat po ng Revelation chapter 20. Dito sa bandang huli na lang, sa aklat ng Apokalipsis chapter 20. Basahin natin dito sa aklat ng Apokalipsis chapter 20. Umpisahan na lang natin dito sa verse 10. Dito na lamang sa verse 10. Verse 10. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asopre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailanman. So makita natin mga kapatid. So magpakailanman yon. Yung kanya pong hatol doon. Sino yung mga kasama niya rito? May nakasama si Satanas
Bukod doon sa kanyang mga kamponyang mga demonyo, sino-sino daw mga yon? At ang dyablo ng daya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asopre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Makakasama silang pahihirapan araw at gabi magkapailan. Huwad na propeta, ito yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Pero alin? Yung ipinapangaral nila ay alin? Para mandaya. Kinakalakal yung salita ng Diyos, bukod sa kinakalakal na itinuturo nila ay hindi ibanghelyo, kundi nag-iimbento po sila ng sarili po nilang aral, itatapon sila doon. Pero kung pag-aaralan natin ang Biblia, yung impyerno ay nakahanda talaga ito kay Satanas at sa mga demonyo niya. Pero mayroong kasing tao na gustong sumunod doon eh. Ito yung mga taong ayaw magbalik loob. Ito yung mga taong ayaw magsisi sa kanilang kasalanan. Mapapasama sila doon. Kaya nga po mga kapatid, paano natin ito? Kaya nga yung full armor natin kailangan nating isuot eh. Kasi kung wala ito mga kapatid, hindi natin ito kayang paglabanan. Paano? Ibukod pa dan yung atin pong flesh, Isa po sa kalaban natin yan. Yung world, yung si Satan, tsaka yung flesh natin. Bakit? Simula noong pumasok yung kasalanan kay Adan tsaka kay Eva, mga kapatid, nagpatuloy-tuloy ito. Hanggang sa atin pong panahon natin, nagpapatuloy yung kasalanan. Kaya kailangan nga tayong makakilala, maborn again tayo in the spirit para ma-renew yung ating mind. Kasi kung wala ang Espiritu po ng Diyos, kung wala ang Diyos mga kapatid, hindi natin ito mapagtatagumpayan. Nandito tayo sa mundong makasalanan. Nakatira tayo rin sa mundong makasalanan ito. Kaya nga ang gusto ng Panginoon sa atin, we have to fix our eyes unto Jesus. I-fix natin yung ating mga paningin sa mga bagay na panlangit, sa mga eternal. Hindi sa mga bagay na pansamantala na naglalaho, lumilipas ang mga bagay sa mundong ito. Lumilipas yan. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong padadaya. Marami nang nadaya si Satanas eh. Bukod dito, marami siyang mga alipuris na ginagamit pa para mandaya. Ano ba ang sinasabi niya ng Biblia? Basahin po natin. Dito na lamang sa aklat po ng ng 1 Peter. Pisa natin sa unang Pedro, chapter 5. 1 Peter chapter 5. Pisan natin dito sa verse 8. Sabi niya, be alert, be on watch. Your enemy, the devil, roams around like a roaring lion, looking for someone to devour. Be firm in your faith and resist him, because you know that other believers in all the world are going through the same kind of sufferings. Kita nyo mga kapatid? Maging handa kayo at magbantay. Pinaghahanda tayo at magbantay. Bakit? Bakit kailangan tayo maging handa at magbantay? Ang diablo, sabi niya, ang diablo ang kaaway ninyo. Sino yung unang-unang kaaway natin? Yung diablo. Hindi talaga yung unang-una, hindi talaga yung tao kaaway natin eh. Ang utos nga ng Panginoon, di ba, yung mga umuusig sa atin. I-bless pa nga, bless those who persecute you. Napakahirap na gawin, love your enemy. Napakahirap gawin yan. Hindi natin magagawa yan kung walang Espiritu ng Diyos. Pero inaaway natin lang kasi yung tao, hindi natin nire-rebuke yung spirit behind. Pero kung pag-aaralan natin, if we'll go deeper sa Word of God, sa Biblia mga kapatid, ang i-rebuke natin yung spirit na kumikilos sa taong iyon. Yun ang i-rebuke natin. Kasi hindi daw tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi yung mga alin? Yung mga may kapangyarihan, mga espiritu sa himpapawid. Sino tinutukoy niya doon? Yung mga demonyo.
Wala pa kasi sila sa impyerno, nandito pa sila, mga espiritu sila. Na nangi-impluwensya sila sa mga tao na para gumawa ng masama. Yung tao nga kahit minsan ayaw niyang gumawa ng masama, kaya lang nauhulog siya sa tukso na gumawa ng masama dahil sa panunukso ni Satanas. Maraming mga bagay Halimbawa na lang, di ba? Ayaw mong pumatay, makikita mo mayroong mangre-rape sa'yo. Gusto mong ipagtanggol yung sarili mo. Nabaril mo yung tao, hindi mo sinasadya yun. O mayroon kang tinulungan. Mahal mo sa buhay. Gustong saktan o gustong pagsamantalahan, nakita mo nandun ka, anong gagawin mo minsan? Kahit ayaw mong gumawa ng masama, minsan nakagawa ka. Kasi maraming mga bagay maraming mga ini-influence sa kaya nga ipanalangin po natin. Kasi itong si Satanas, sabi ng Biblia, maging handa kayo at magbantay, ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos tulad ng alam ninyo. Hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Sipin mo, sa buong daigdig. Hindi lamang tayo nakakaranas. Marami tayong mga kapatid na nakakaranas din ng gawain ni Satanas ito Kaya anong gagawin po natin? Resist, sabi ng Biblia, di ba? Resist him. Be firm in your faith. Bago mo siya i-resist, kailangan be firm in your faith muna. Kasi si Satanas, mga kapatid, para daw siyang yung umaatu-atu, aali-aligid, naghahanap ng kanyang masisila. Kung yung yun kasi, mga kapatid, kung titingnan po natin, nanonood kasi ako dati sa National Geographic, Leon, pagka aali-aligid lang muna yan. Nagtumitingin siya ng kanyang masisila, kung alin. Titingnan niya yung mga deer, at kung nakita niya, gaganon muna yan, atungal yan Tapos tatakbo siya, pero hindi pa yun talaga. Titingnan niya doon kung sino yung mahina, kung sino yung lalampa-lampa. Doon ang kanyang target. Kasi mas mabilis sa kanya yun, madaling mapagod ang leon. Hindi siya makakatagal sa pagtakbo, kaya sinisigurado niya yun. Kapag natakot na, nang hina na yung deer, wala na. Kaya nga ang utos sa atin, ang sinasabi sa atin ni San Pedro ay alin daw ang dapat natin gawin? Maging handa at magbantay. Maraming mga taong hindi handa at hindi nagbabantay. Kaya ano pong nangyayari? Nasisila sila Nasisilo sila sa patibong ni Satanas. Mga kapatid, reality kasi ito na hindi ito kayang tanggapin ng mundo. Pero mayroong Satanas at mayroong mga espiritu ng mga demonyo na kumakalat. Ito sila yung mga naninira Kaya nga kapag dating ng panahon na sila ay itatapon na doon sa apoy ng asopre, sa dagat-dagat ng apoy, wala nang kasamaan Kapag dumating na rito ang Panginoon at maghahari ng Panginoon, hanggat nandito tayo sa ating katawang panlupa, pandaigdig, mga kapatid, magkakasala pa rin ito. Kaya kailangan natin ang Panginoon at kailangan natin ang Espiritu ng Diyos para yung mga bagay sa sanlibutan ng kasamaan, sa mga kasamaang nangyayari ito, mapagtagumpayan natin. Kung wala ang Panginoon sa ating buhay, hindi natin mapagtatagumpayan ito. Napakaraming mga kasamaan nangyayari, kabi-kabila. Mayroong nga taong mabait pero dahil nababarkada lang, naging kaibigan niya, ay hindi binibigyan ng halaga ang mga bagay na espiritual, naihikayat siya. Pero dati-dati ay siya ay masipag, mayroon siyang pagmamahal sa Panginoon. Pinag-uukulan niya ng panahon ang mga bagay na espiritual. So ano pong dapat natin gawin? Maging handa tayo. Stand firm in the faith.
saka natin mai-resist. Kasi kung hindi tayo magiging stand firm, paano mo i-resist? Tatawanan ka lang ni Satanas. Kaya nga ang sabi ni James, mga kapatid, basahin po natin dito sa Santiago chapter 4. Nagkakasundo kasi si Pedro tsaka si James, si Santiago. Nagkakasundo sila eh. Alam kasi nila, puspos kasi sila ng Espiritu ng Diyos. At nung isulat nila ito, ginabayan sila ng Espiritu ng Diyos eh. Basahin po natin dito sa verse 7. James chapter 4 verse 7. So then, submit yourself to God, resist the devil, and he will run away from you. He will flee. I-rebuke mo, I rebuke you, Satan, pinapalayas kita. Hindi lalaya si Satanas kung hindi mo muna isasubmit ang sarili mo sa Panginoon. Ang Biblia, pag binasa mo yung text na yon, ang sabi niya, submit yourself to God. Ipasakop mo muna. Kaya nga pasakop kayo. Saan? Sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Bakit tayo pasakop sa kapangyarihan ng Diyos? Kasi yung kapangyarihan ng Diyos, liwanag eh. Kabutihan, yung kapangyarihan ng kasamaan sa mundong ito, si Satanas naman yan. Paano mo lalabanan yon? Pasakop kayo. Kaya nga, then submit yourself to God. Tapos ang sabi niya, resist mo siya, the devil, and he will flee or he will run away. He will run away from you. He will run away from you. Anong gagawin niya? Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo. Paano natin lalabanan si Satanas? Paano natin lalabanan si Satanas? Lalabanan din natin ng kasamaan? Mali, hindi po. Kasi ang sabi ng Biblia, huwag mong daigin ng masama ang masama. Romans 12:21, do not overcome evil by evil, but overcome evil with good. Huwag mong daigin ng masama ang masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Romans 12:21. Kaya kung gusto natin i-rebuke yung mga kasamaan, unang-una po natin gawin, mga kapatid, isubmit natin yung ating sarili sa Panginoon. Amen? Submit mo muna yung sarili mo sa Panginoon. Ibig sabihin, ipasakop mo ang iyong sarili sa kapangyarihan ng Diyos, sa katwiran ng Diyos. Tapos paano mo gagawin yon? Itutuloy lang natin basahin. Verse 8, lumapit kayo sa Diyos. Ano ang gagawin ng Diyos pagka lumapit tayo sa Kanya? At lalapit siya sa inyo. Yun. Draw near to God, and He will draw near to you. Ano ang ginagawa natin? Lumalayo tayo sa Diyos eh. Kasi, kung saan tayo lumalapit. Ang painyayangan ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Bakit? That's the only way, mga kapatid, to defeat Satan. Paano natin i-defeat si Satan, mga kapatid? Sa magitan ng kapangyarihan po ng Diyos. Pasakop tayo sa Kanya. Pagkatapos kung tayo napasakop na sa kapangyarihan po ng Diyos, anong gagawin mo? Labanan mo na siya. Malalabanan natin siya, sigurado talo siya, tatakbo siya. Suot mo na yung full armor eh. Yung baluti ng ating kumpleto yun, mga kapatid. Kaya si Satanas ngayon, kahit napakaraming kasamaan nangyayari sa paligid mo, kung ang Diyos ay nasa iyo, kung ikaw ay puspos ng Espiritu ng Diyos, mapagtatagumpayan mo ito, He will run away. Sabi mo ng Biblia, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Lumapit ka sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ngayon, kung lumapit na ang Diyos sa atin, ay ang Diyos ang liwanag. Lumapit ka sa Kanya. Ikaw man ay makasalanan ka man, lumapit ka sa Kanya, come as you are. Bakit? Bakit tayo lalapit sa Panginoon? Kailan tayo lalapit sa Panginoon? Sabihin natin, ayusin ko muna ang buhay ko. Magpapakabuti na muna ako, saka ako lalapit sa Panginoon. Paano mo magagawa yun? Did you clean yourself before you take a bath? No. While you are taking a bath, you're cleaning yourself.
Kung ano, habang magulo pa ang buhay mo, dapat, habang marami ka pang alalahanin, lumapit ka na sa Panginoon. Hindi ko kayang gawin. He will give you the power. Bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Bibigyan ka niya ng lakas. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, come as you are. Tanggalin mo yung maskara mo sa Panginoon. Panginoon, ito po ang aking buhay. Makasalanan ako, pero gusto kong magbago. Gusto ko, Panginoon, baguhin mo ako. Hindi ko kaya ang aking sarili. Yun ang gusto ng Panginoon. God does not expect a life that is without sin. Alam ng Panginoon yung ating kahinaan, yung ating mga kasalanan. Kilala tayo ng Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Yung mga tao kasi, lalapit ka ba lang sa Panginoon, marami ng mga nagpe-persecute sa iyo. Parang nung panahon ni Zacchaeus. 'Di ba si Zacchaeus? Gumawa siya ng paraan. Umakyat pa siya ng sycamores kasi maliit siya, gusto niya lang makita ang Panginoon. Si Zacchaeus, alam natin na siya makasalanan. Bakit? Kasi nung ma-meet niya ang Panginoon, ang Panginoon ay bumisita sa kanyang tahanan, walang sinasabi pa ang Panginoon, pero siya nang nagkusa Sabi niya, Panginoon, ibabalik ko po yung mga yung mga nadaya ko. Sabi niya, apat na beses pa. Ibabalik ko, Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, anong sabi niya sa kanya? Dumating ngayon ang kaligtasan sa tahanan ito. Bakit? Yun ang gusto ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Ngayon, paglapit natin sa Panginoon, ano yung gagawin natin? Basahin natin ito tuloy yung verse 8. Sabi niya, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay. Kita nyo, linisin ninyo ang inyong mga kamay. Ngayon, literal ngayon, lilinisin natin, linis tayo ng linis sa ating kamay. Sanitizer tayo ng sanitizer, sabon ng sabon, hugas ng hugas. Bakit? Kasi dito kay koronang salot na ito. Linis tayo ng linis, 'di ba? Kay COVID na ito Pero ang sabi ng Panginoon din, ang sabi ng Biblia, linisin ninyo ang inyong kamay. Ano ang ibig niyang sabihin dito na linisin ninyo ang kamay? Kasi yung kamay natin minsan, ito yung nagiging kasangkapan ito para gumawa ng masama, ng kasamaan. Kaya linisin po natin yung mga gawa ng ating mga kamay. Ano ba yon? Hindi ito literal, spiritual na tinutukoy niya. Linisin ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso. Kayong pabago-bago ang isip. Kayong pabago-bago ang isip. Linisin ninyo ang inyong puso. Paano mo natin linisin ang puso? Papaopera natin yung ating puso? Hindi po ganoon, mga kapatid. Yung laman ng ating puso, ipalinis po natin from the inside out yung ating kamay. Kasi yung kamay natin, mga kapatid, ito, dapat ginagamit ito para sa kapurihan ng Panginoon, sa pagpupuri, sa mga bagay na magaganda. Hindi sa mga bagay na masama. Di ba kung babasahin natin yung Biblia, sabi ng Panginoon, kung ang inyong kamay ang dahilan ng inyong pagkakasala, putulin ninyo. Kasi mas mabuti pa na putol ang kanyang kamay mapunta sa langit kaysa buo ang inyong kamay mapunta naman sa impyerno. Literal ba na puputulin? Natural? Hindi, mga kapatid. Alam ka na, puputulin mo kamay mo, tanggalin mo puso mo, di patay ka na. Lilinisin babaguhin Ang pinapakita niya doon, spiritual na bagay, mga kapatid. Ano ba yung laman ng, kasi yung, saan ba nagmumula yung mga bagay na kasamaan? Basahin nga natin yung, sa bakit yung linisin yung puso. Sa aklat po ng Marcos, chapter 7. Marcos, chapter 7. Mga kapatid, napakaganda itong atin pong pinag-aaralan, itong Bible study na ito. Alam nyo, medyo mahaba ito, pero napakagandang aral. Para makita po natin yung mga bagay na kasamaan, hindi tayo ma-surprise. Dapat alam natin dito, mga kapatid, has been said, you cannot defeat Satan if you cannot define your enemy. You cannot defeat your enemy if you cannot define your enemy. Kaya kailangan kilalanin natin. Kilalanin na huwag ka naman magkaroon ng interes. Magkaroon ka lamang ng knowledge.
patungkol sa kanya. Ano ba yung kanyang, very cunning pala siya. Ano ba yung kanyang mga strategy? Ano ba yung strategy niya, di ba? John chapter 10 verse 10, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Yan ang kanyang strategy. Ang magnanakaw kaya lamang pumunta para magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit, sabi ni Kristo, napunta ako para bigyan kayo ng isang buhay na ganap at kaayaya. Yan ang plano naman ng Panginoon. Makay magkasulungat lagi. Sipin ninyo, mga kapatid. Tingnan natin yung Mark chapter 7. Pisa na lang natin dito sa verse dito sa 20, Mark chapter 7 verse 20. Ayan, verse 20 na lang. Ayan, Marcos chapter 7 verse 20. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Pakinggan ninyo, mga kapatid. Sabi ng Biblia, binabasa ko lang, verse 23. Verse 23, ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso. At ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya. Yun. Hindi mo lang sinasabi ito. Nagmumula sa puso yan. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. All these evil things come from inside you and make you unclean. Ano mga yon? From the inside, for from the inside, from your heart come the evil ideas which leads you to do immoral things, to rob, kill, commit adultery, be greedy, and do all sorts of evil things, deceit, indecency, jealousy, slander, pride, and folly. All these evil things comes from inside you and make you unclean. Nagmumula yan, kaya linisin nyo ang inyong mga kamay, linisin nyo ang inyong puso. Paano mo gagawin yun? Lumapit ka sa Diyos. Amen. Hindi ka lang pupunta ng simbahan magbawas ng kasalanan. Mali. Hindi mo kayang bawasan ang kasalanan mo. Lumapit ka sa Panginoon, magsisi, humingi ng tawad, lilinisin niya lahat. Isaiah 1:18. Come, let us reason together. Come, let us reason together. Lumapit nga tayo, yun ang paanyaya ng Panginoon sa Kanya. Bakit? Siya lang ang pwedeng magpatawad ng lahat ng ating kasalanan. Sa magitan ng dugo kasi ng Panginoon na tumigis sa krus ng Kalbaryo, posible na tayo'y linisin niya, ginawa niya, mapatawad sa lahat ng ating kasalanan, mga kapatid. Ganun po yan. Amen? Ngayon, so doon nakita na po natin na nagmumula sa puso ng tao yung mga kasamaan. Ano-ano yung mga kasamaan? Yung mga pakikiapid. Hindi lamang yon. Pagsamba, napakaraming mga bagay na pwede nating basahin. Ano pa? Dito na lamang sa aklat ng Galatia, chapter 5. Ano-ano ba mga yon? Dito kung titingnan natin, magkalapit din yung fruit of the Holy Spirit, yung bunga ng Espiritu, at yung bunga ng laman. Ano-ano yon? Dito muna sa verse 17. Sapagkat ang mga nasa laman, ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu, at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito. Kaya hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kaya hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung kailan mo gustong magbago na, gustong-gusto mo nang ayusin ang iyong buhay, saka naman ang daming mga tuksong dumarating, saka naman maraming mga suliranin na dumarating,
kung kailan ka magdidesisyon. Tanungin kayo mga kapatid. Babatuhin mo ba ang puno ng mangga kung walang bunga? Hindi. Kaya kung ikaw ay nag-umpisa na nakinig ng salita ng Panginoon, nagsaliksik ka ng kanyang aral, nag-uumpisa ng magkabunga ka, babatuhin ka na ngayon ni Satanas. Bakit? Kasi ayaw niyang magpatuloy ka. Kasi kung magpatuloy ka, doon sa kanyang kaharian, doon sa kanyang mga kamay, mawawala ka eh. At ayaw niya yun. Gusto niya marami siyang maisama. Madaya, malinlang. Kaya magpatuloy po tayo kahit maraming mga hadlang si Zacchaeus, ang daming mga suliranin, daming tao. Pero hindi niya sinabing saka na lang, hindi. Gumawa siya ng paraan. Umakyat nga siya eh. Pero magtataka ka, nung dumaan ng Panginoon, tinawag pa yung kanyang pangalan, alam ng Panginoon, nandun siya sa puno na yon. Isipin mo, walang appointment ng Panginoon, pero pinuntahan siya mismo ng Panginoon. Bakit? Kasi alam ng Panginoon yung laman ng puso ni Zacchaeus eh. Kahit maraming mga taong nagja-judge sa kanya, wala siyang pakialam sa mga taong mga huhusga sa kanya. Ang mahalaga, makita niya ang Panginoon, yun lang request niya, pero hindi, pinuntahan pa siya mismo ng Panginoon. Dapat ganun po tayo mga kapatid. Masyado kasi nating iniisip minsan yung mga tao sa paligid natin eh. Baka isipin nila, I'm not talking about playing hypocrites. Ayaw ng Panginoon yung playing hypocrites, ano? Na parang ang dami mong alam na mga salita ng Diyos. Yung post ka ng post ng mga verses ng mga Bible sa newsfeed mo, sa Facebook mo. Pero sa dilim, iba naman yung ginagawa mo. Yun ang playing hypocrites. Yan ang ayaw ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon yung playing hypocrites. Be real, ano? Maging totoo ka lang sa Panginoon. Basahin ko magkalaban daw ang dalawang ito eh. Kita nyo? Laging naglalaban ang dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kaya hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Sipin mo? Verse 19, mayroon pa ngang gusto kung kailan siya manunood ng sermon, ng message pagdating niya sa Facebook niya, yung katabi naman yung mga artista na mga yung mga palabas, yung mga balita. So inuuna niya na, hindi siya nakikinig, hindi siya nanonood na imbes na mag-live Bible study siya. Manonood na lang siya. At ang problema pa nito, makikipag-chat na lang siya. Verse 19, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Binabasa ko lang mga kapatid Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit, sabi niya, ang bunga ng Espiritu, ano naman? Ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Sipin ninyo, magkaiba, magkasalungat. Dito na lamang nalulungkot ako. Alam niyo po ba mga kapatid na yung pagdating na lamang dito sa pagka pinag-uusapan na lang yung pakikiapid, nung isang araw lang may nag-text po sa akin. Ano daw ang kanyang gagawin? Yung kasama niya mismo sa plat, dito po mga kapatid sa Kuwait. Ano pong gagawin ko? Sabi niya. Nahuli nung lalaki, yung kanyang asawa ay mayroong ibang kaluguyo. Magkasama na Isipin ninyo mga kapatid yung mag-asawa nandito na. Parehong nandito. Pero yung babae nakuha pa rin alin? Nakuha pa rin kumabit sa iba. Nahuli mismo ng kanyang asawa.
Sabi niya, anong gagawin ko, bro? Sabi niya ganon. Ano bang sasabihin ko? Hindi ko alam kung paano gagawin ko rin. Nag-aaway na sila, mayroon pa silang anak. Ngayon, kung hindi ka puspos ng Espiritu ng Diyos, paano mo? Sabi ko na lang, pag-pray natin, at kung willing sila, bigay mo yung number ko, kakausapin namin mag-asawa. Kahit nung, ito rin yung amin pong napakaraming mga taong, isipin ninyo mga kapatid, magkasama na rito. How much more kung nag-iisa ka lang? Kung ang iyong misis, halimbawa, ang mister mo, nasa Pilipinas, magkalayo kayo. Kaya nga, ang daming naghihiwalay. Ang dami kasi bakit? Nawawala yung tiwala sa isa't isa. Bakit? Dahil doon sa pakikiapid. Isa yan sa napakalanging dahilan. Pinag-uusapan po natin yan. Pag-uusapan natin uli yan sa Friday. Nakakalungkot mga kapatid. Hindi naman lahat. Mayroon pa ring mga tao talaga na tapat. Pero mabibilang na lang talaga sa daliri. Mabibiling na lamang sa daliri natin. Alam nyo, ang dami pong aral patungkol po dyan sa Biblia. Pagbabasahin po nating mabuti yung aklat po ng Hebreo. Napakarami simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Noon pa lamang mayroon ng utos dyan ang Panginoon pagdating sa pakikiapid. Bawal na bawal ng Panginoon yan. Kaya nga ang laki ng kinikita ng pornography. $1 billion taon-taon ang kinikita nila diyan. Kasi ang daming mga sa internet site ng pornography, napakaraming nagbabrowse. Napakarami. Maging mga Kristiyanong iba na nagsasabi, ang dami. Bandage po nila ito. Kaya nga tingnan nyo sa Facebook kapag mayroon pong nagbablog, ang pinag-uusapan ay patungkol sa mga laman ang pinag-uusapan, sa mga laman ang pinag-uusapan. Ang daming taong mga nag-view. Ang dami nilang mga, kaya nga mga kapatid, basahin natin nga yung sa sinasabi ng Hebrews chapter 13. Hindi kasi alam to ng marami Hebrews chapter 10 verse 4. Di ba? Sabi nga lang Hebrews chapter 13 verse 4, di ba? Maging marangal nawa para sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang madungisan ang higaang pang mag-asawa, dahil hatulan ng Diyos ang mga nagkakasala ng sexual na imoralidad at ang mga nangangalunya. Kaya nga ang sabi rito di sa aking version, di ba? Dapat igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Sipin ninyo? Maliwanag na sinasabi rito ng Biblia. Sa Hebrews chapter 13 verse 4. Hebreo 13 verse 4. Sa Tagalog, ganito ang sinasabi. Basahin ko. Hebrews chapter 13 verse 4. Marangal kasi ito, sagradong bagay. Ang pag-aasawa ay marangal sa lahat, at ang pagsasamahan ng mag-asawa na walang dungis. Ngunit hahatulan ng Diyos ang mga mapakiapid at mga mangangalunya. Bakit mga kapatid? Kasi yung marriage bed, mga kapatid, exclusive yan sa mag-asawa, hindi pinagbabawal ng Panginoon. Yung pagtatalik, hindi niya bawal yun kasi lahat tayo nandito. Wala tayo rito kung hindi dahil doon. Regalo ng Panginoon yan sa mag-asawa. Pero paglabas yan, pag-uusapan po natin yan kasi kailangan natin pag-usapan ito. Kasi kung hindi natin pag-aralan sa Biblia yan, baka kung ano yung mapag-aralan natin, kukunti na lang kasi ang yung katulad ni Joseph. Kukunti na lang sa Genesis. Kita mo, basahin natin yung kwento ni Joseph sa Genesis. Kukunti na lang kasi sabi ng iba, kapag palay na ang lumapit sa manok, tutukain na nga sigurado. Dito na lang sa Genesis. Kwento rito 39. Di ba?
Pisahan na natin dito pisahan natin dito sa verse 6, 39 verse 6. Ipinagkatiwala ni Putipar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Si Jose matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnanasaan siya ng asawa ni Putipar. Sinabi nito, sipingan mo ako. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon. Sapagkat ako'y narito, ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Araw-araw nakikiusap itong babae kasi nga matipuno, magandang lalaki. Hindi naman kasalanan ni Jose, ni Joseph. Sa lumang tipan ito, Genesis 39, basahin po nating mabuti. Verse 11, kita nyo, ini-impluwensyahan ito ni Satanas itong si asawa ni Putipar. At bukod dito talaga, nagpapakita ng mga bagay na, isipin mo yung araw-araw sinasabihan, verse 11, ngunit isang araw nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ng ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika, sibingan mo na ako. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. Tingnan ninyo, dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreyong ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumaripos siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. Alam natin ang kwento. Ikinulong siya, walang kasalanan. Ikinulong ng ilang taon siyang nakulong si Jose. Napakatagal. Wala siyang kasalanan. Araw-araw, isipin ninyo, marahil mayaman itong asawa ni Putipar. Napakayaman niya Pwede ba namang hindi siya, pero si Jose, mga kapatid, mayroong takot sa Diyos. Nagkataon nga na walang tao, walang huli, sila lang nung panahon na yon. Ganon kasi Satanas pagka tumukso. Kaya mali, mga kapatid, yung kanta, tukso, layuan mo ako, mali iyon. Hindi ka lalayuan ng tukso. Lalapitan ka nga ng tukso. Ikaw yung lalayo sa tukso. Kaya nga, dadalangin ka sa Panginoon na ilayo tayo sa tukso. Dumalangin ka, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Anong ginawa ni Jose nung hinawakan na siya kasi hindi na makatiis ng babae? Pwedeng mangyari ito sa babae o sa lalaki. Kumaripas ng takbo. Mayroon bang ngayon lalaki ngayon? Wala na siguro, madalang na, mga kapatid. Pero kung mayroon lang yon, yung mga taong may takot sa Diyos. Kaya kailangan po natin na magpakatibay saan? Sa pananampalataya. Kasi kung wala kung hindi ang Diyos, mahirap pagtagumpayan ang mga bagay na ito, mga kapatid. Basahin ninyong mabuti yung Genesis, yung 39, yung kwentong yan. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po rito? Anong sabi ni Job? Sa 24, basahin nga natin, mga kapatid. Napakagandang kwento ito. Job chapter 24. Ang daming mga mababasa tayo pagdating dito Verse 15. Ang nakikiapid ay naghihintay na dumilim. Nagtatakip ng mukha upang walang makapansin. Kita nyo? Upang walang makapansin. Ano daw ang ginagawa niya? Ang nakikiapid ay alin daw ang ginagawa niya? Ano po ang ginagawa niya?
naghihintay na dumilim. Ang nakikiapid ay naghihintay na dumilim, nagtatakip ng mukha upang walang makapansin. Nagtatakip daw upang walang makapansin. Sipin ninyo, ano pa ang sinasabi po ng Biblia? Sa Proverbs chapter 30, dito sa Kawikaan, chapter 30, verse 20. Chapter 30, verse 20. Ganito naman ang ginagawa ng asawang nagtataksil. Makikipagtalik pagkatapos ay magbibihis sa kasabihing wala siyang ginagawang masama. Kita mo? Wala siyang ginagawang masama. Ano daw ang gagawin niya? Ganito naman ang ginagawa ng asawang nagtataksil. Makikipagtalik pagkatapos ay magbibihis sa kasasabihing wala siyang ginagawang masama. Yun. Exclusive kasi yan sa mag-asawa, mga kapatid. Kaya ang daming mga ano to eh. Alam nyo kung bakit, mga kapatid? Sagrado kasi ito, mga kapatid. Sinisira kasi ng mga mangangalunya ang taimtim na panata. Taimtim kasi ito eh. Taimtim na panata na ginawa sa Diyos. Sagradong bagay ito. Kaya nga kung mag-aaralan po nating mabuti dito sa Lumang Tipan, mga kapatid, alam nyo po ba sa Lumang Tipan dito sa Leviticus nung araw? Kung ano po ang aral na itinuturo po rito? Ano to eh? Death penalty nung araw. Kung pag-aaralan po natin sa chapter 18 kasi bakit? Napakarami kasing mga nasisirang winawasak nitong pamilya eh. Lalo na kung may anak, kawawa yung mga bata. Buti na lang ang Panginoong Hesus, ano? Kaya nga tingnan mo ang ginawa ng Panginoong Hesus nung kung babasahin natin dito sa Matthew chapter 5. Basahin nga natin. Dito muna sa Leviticus 18. Pansinin natin ha, bago natin puntahan yung turo ng Panginoon. Dito sa verse 18. Sabi niya, hindi ninyo maaring maging asawa ang inyong hipag. Kung buhay pa ang inyong asawa, ilalagay ninyo sa kahiyan ng inyong asawa na kanyang kapatid. Huwag kayong makipagtalik sa isang babae habang siya'y may regla sapagkat siya'y marumi. Huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa pakikiapid sa asawa ng iba. Huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay mulik sapagkat ito'y paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyo lalaki, iyan ay karumal-dumal. Huwag kayong makikipagtalik sa alinmang hayop sapagkat duringisan ninyo ang inyong sarili. Kung gagawin ninyo ito, hindi dapat pasibing ang sinumang babae sa anumang hayop. Ito ay kasuklam-suklam. Huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa alinman sa mga gawain ito. Ganyan ang ginawa ng mga bansang nauna sa inyo, kaya ko sila sinumpa. Grabe, ano eh, kung pag-aaralan nating mabuti. Karumal-dumal ito eh. Kaya nga tingnan nyo mabuti ha, yung aral ng Panginoong Hesus sa Bagong Tipan dito sa Matthew chapter 5, Matthew chapter 5 verse 27 to 28. Narinig ninyong sinabi, huwag kayong mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Pinaliwanag ko na po kanina ito, hindi po ito literal. Ito yung kasi nagiging bunga mismo ng pagkakasala, yung atin pong mga katawan po natin. Ibig sabihin, italaga mo ito sa Panginoon para gumawa ng mabuti kasi doon naman nararapat talaga. Amen? Kaya nga ang Panginoon, minsan ang ginawa kasi sa Panginoon, alam mong ginawa, mayroong dinala na nahuli sa pangangalunya. Dinala nila sa Panginoon, anong gusto? Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin ang babaeng ito. Diba? Ang ginawa ng Panginoon, sumulat ang Panginoon sa lupa at tumingin siya.
Baka tanungin nyo, ano kayang isinulat niya? Hindi natin alam kung alin. Pero alam natin, tumungo ang Panginoon, nagsulat siya. Hindi natin alam kung ano kanyang sinulat niya roon. Yung pinangsulat niya yung bato. Tapos ibinigay niya, sabi niya, ngayon, sabi niya, binibigay ko yung aking bato. Sa sino man sa inyo, ang walang sala, siya ang mauna. Siya ang mauna. Yung mga to, yung mga teachers of the law, yung mga hypocrites ang mga to Akala nila, yung babae lang yun na masama, ang kanyang, hindi nila alam yung ginagawa din nila masama. Kasi walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. May pag-asa mga kapatid para maayos yung pamilya. Mayroong pag-asa para hindi mawasak ang sagradong bagay na ginawa natin. Kasi kaya lang minsan, pabigla-bigla tayo sa ating ginagawang desisyon, kaya ito, ang daming mga nawasak na mga buhay. Dahil po dyan. Kasi kung alam lang sana natin ang aral ng Panginoon hindi ahantong po dyan mga kapatid. Napakagandang aral ito. Amen? Kung mayroon po kayong tanong, magtanong lang po kayo, wag kayong mahiya. So dito makikita natin So anong dapat natin gawin mga kapatid? Basahin po natin yung sa lumang tipan dito sa Awit chapter 34 verse 14 to 15, Psalms 34. Sabi po ng Biblia, Awit 34. Alam nyo kung meron po kayong mga verses, isulat nyo po. Sa comment, isulat nyo yung mga verses para napakaganda, para yung mga nahuli, makikita nila yung mga verses, pwede nilang i-review. 34 verse 14. Mabuti ang gawit masamay layuan. Mabuti ang gawin. Mabuti ang gawit masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Turn away from evil and do good. Strive for peace with all your heart. The Lord watches over the righteous and listen to their cries. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Sa mga masasama, siya'y tumatalikod at sa alaala sila'y mawawala. Isipin ninyo mga kapatid, napakaganda ng kanyang sinabi. Lumayo sa kasamaan yun. Yun ang sinasabi ng aklat ng Biblia sa lumang tipan. Kahit dito po sa bagong tipan mga kapatid, New Testament, dito sa 1 Thessalonians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5, dito sa verse 22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan and avoid every kind of evil. Layuan, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Lumayo kayo sa lumang tipan, ganun sinasabi. Sa bagong tipan, ganun sinasabi. Layuan. Bakit kailangan natin layuan? Kung hindi mo lalayuan yan mga kapatid, lalapitan ka niyan. Yang kasamaan na yan. Di ba? So, dito, ano pa sinasabi dito sa 1 Peter chapter 3? Unang Pedro chapter 3. Napakaraming alam. Chapter 3, verse 19. And His spiritual, di ba? Verse 19. Dito na lamang sa 1 Peter chapter 3 verse 9, verse 9. Verse 9. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo, sa halip pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Verse 10, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila niya'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat lumabas. Ang masamay iwasan na, at ang gawin ay ang tama, at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, siya'y nakikinig, ngunit sa mga masasama, siya'y tumatalikod. At sino
naman ang gagawa sa inyo ng masama kung wala kayong hinahangad kundi pawang kabutihan? At sakali mang usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag ninyong katakutan ang kanilang ang kanilang kinatatakutan at huwag kayong padadala sa kanila. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang nagtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Lumayo tayo sa kasamaan. Layuan natin. At tayo'y mananagumpay, mga kapatid. Pinagtagumpayan na ng Panginoon ito ng Panginoong Hesus. Ano bang sinasabi ng unang John? Chapter 3. 1 John chapter 3. I will read this one, tapos dito ako magkuklose. Kasi medyo mahaba na to. So, isipin natin mga kapatid na pagbulay-bulayan nating mabuti na bakit maraming mga nangyayaring kasamaan sa mundong ito. Yung mundong ito, alam natin ang namumuno si Satanas At marami siyang dinadaya. Bukod dito, mga kapatid, nung pumasok ang kasalanan sa atin, nagpatuloy-tuloy ito Kaya kailangan po natin ang biyaya ng Diyos. Kailangan natin na huwag tayong manangan sa sarili po nating kakayahan, kundi sa tulong po ng Diyos, sa Kanya pong Espiritu, na magbibigay po sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan natin ito. At bukod dyan, mga kapatid, yung Kanya pong salita, nandito po. Kaya ang sabi ng aklat ng 1 John chapter 3, verse 5. 1 John chapter 3, verse 5. You know that Christ appeared in order to take away sins, and that there is no sin in Him. There is no sin in Him. So everyone who lives in union with Christ does not continue to sin. But whoever continues to sin has never seen Him or known Him. Let no one deceive you, my children. Whoever does what is right is righteous, just as Christ is righteous. Whoever continues to sin belongs to the devil, because the devil has sinned from the very beginning. The Son of God appeared for this very reason, to destroy what the devil had done. To destroy what the devil had done. Those who are children of God do not continue to sin, for God's very nature is in them, and because God is their Father, they cannot continue to sin. Here is the clear difference between God's children and the devil's children. Those who do not do what is right or do not love others are not God's children. Very clear, mga kapatid. So makikita natin yung kaibahan, yung difference. Mayroon palang children's ng devil din. Di lahat naman tayo ay anak ng Diyos, sabi ng iba Hindi tayo lahat anak ng Diyos, mga kapatid. Nung likain tayo ng Diyos, mga kapatid, ay nilikha tayo lahat ng Panginoon. May tuturing din ba natin na yung mga, kasi isipin natin yung mga demonyo, yung si Satanas, mga dating anghel mga yan Dati silang anghel. Di ba? Binabanggit sila yung mga anak ng Diyos. Pero yung talagang children of God na tinutukoy po ng Biblia, sa bagong tipan, kung pag-aaralan natin, John 1:12, yung mga tumanggap sa kanyang anak ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos.
Yun ang sinasabi po ng Biblia, maliwanag. Yung binigyan lang ng karapatan yung maging anak ng yung mga tumanggap kanino kay Kristo bilang kanyang Panginoon tagapagligtas. Di ba? Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang bawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Si Kristo walang kasalanan. Ang nanatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Yung mga nanatili sa kanya hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi niya sinabing hindi na nagkakasala, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit? Nagkakasala pa rin siya. Pero hindi siya nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya nga kapag ang isang taong anak ng Diyos, yung Kristiyano, kapag siya ay nagkakasala, nalulungkot siya, humihingi siya ng tawad, at hindi siya nagpapatuloy doon sa kasalanan. Tinatalikuran niya yung kasalanan, nagbabago siya ng kanyang isip, at gumagawa siya ng mabuti. Ginagawa niya yung kalooban ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, sa verse 6, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakakilala man sa Kanya. Kita mo? Hindi talaga nakakilala sa Kanya. Sino daw yun? Yung nagpapatuloy. Maliwanag ang sinasabi. Tapos ang sabi niya, verse 7, mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Bakit? Ang dami kasing mga nandaraya eh. Huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo. Sino daw yun yung nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos, at dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa kasalanan. Sapagkat ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So dito mga kapatid, napakaliwanag na mabasa natin sa Biblia na yung kasamaan, mga kapatid, may iwasan natin ang kasamaan. Mapipigilan natin yan eh. Hindi sa sarili nating kakayahan, kasi kung tayo hiwalay kay Kristo, wala tayong magagawa. Magagawa natin yan, mga kapatid, sa tulong ng Diyos sa atin, sa tulong ng Panginoon sa atin. Kaya lang, sabi nga ng aklat ng John, basahin ko nga muna ito, dito sa aklat po ng John, chapter 8, dito na lang talaga. John chapter 8, verse 44. John chapter 8, verse 44. Sabi ng Biblia, ang diablo, sabi niya, ang inyong ama, at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig. Hindi siya pumanig. Kanino hindi siya pumanig? Kanino? Hindi siya pumanig sa Diyos eh. Diba? Ang diablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Kaya sabi niya kasi dito sa 42, sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako. Sapagkat sa Diyos ako nanggaling, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako
Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw nyong tanggapin ang itinuturo ko? Ayaw nyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang dyablo ang inyong ama, at ang kagustuhan niyang ibig ninyong gawin, noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Likas, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay dumirinig ng mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. So pakikinggan talaga natin yung salita ng Diyos, tatanggapin natin. Kung tinatanggap natin si Kristo, tinatanggap natin yung kanyang salita, mga kapatid. Ibig sabihin, pag tinatanggap natin yung kanyang salita, sinusunod natin yung kanya pong kalooban. Magpasakop tayo sa kapangyarihan po ng Diyos. Kasi hindi natin mapagtatagumpayan ang kasamaang mga namamayani sa daigdig na ito kung wala si Kristo sa ating buhay. Gusto mo ba na mapagtagumpayan ang kasamaan, mga kasalanan, mga tukso na namamayani sa mundong ito? Surrender your life to Jesus. Yan lang ang tanging paraan, mga kapatid. Isuko po natin lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. At ito yung tamang panahon, itinakda ng Diyos. Huwag na nating patagalin. At ayaw kong matapos ang Bible study na ito na without giving you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Ito yung napakagandang pagkakataon. Surrender mo na lahat sa Panginoon. Maaring isinuko mo na noon, pero dumating na naman yung mga kasalanan. Ito yung panahon na tuluyan na nating isuko ang lahat sa Panginoon. At si Kristo na ang gawin nating maghari sa ating buhay. At kung gagawin natin yan, mga kapatid, anumang kasamaang nangyayari sa paligid natin, mga kapatid, maraming mang tukso ang dumating sa atin, mga kapatid, mayroon tayong lakas na harapin ang mga tukso, ang mga kasamaang nangyayari nito, at tayo'y mananagumpay sapagkat si Kristo napagtagumpayan niya na ito. At kung tayo ay nakay kay Kristo, sabihin natin sa kasamaan, Satan, I rebuke you. At tatakbo siya. He will run away. Bakit? Na kay Kristo na tayo. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabihin natin ito na nagmumula sa puso. Surrender natin ang buhay natin sa Panginoon. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sinasamba kita, pinupuri kita. Ikaw ang Diyos na banal. Sa oras na ito, pinagsisisihan ko. Humihingi ako ng tawad. Buong pusong nagpapakumbaba sa iyo. Panginoon, sa mga kasalanang nagawa ko, sa mga bagay, Panginoon, naisip, pagsuway sa iyong kalooban, inihingi ko po ng tawad. Kilala mo ako, Panginoon. Alam mo ang laman ng aking puso. Humihingi ako ng tawad. Marami pong salamat sapagkat sinabi mo sa iyong salita, kung ako nga ay hihingi ng tawad, magpapakumbaba sa iyo, magsisisi, patatawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan, hindi mo na alalahanin pa sa lahat ng aking karumihan. Sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kapatawaran, ang iyong paglilinis. Pinaniniwalaan ko ang iyong ginawa sa akin sa krus ng Kalbaryo. Ikaw nga ay namatay at muling nabuhay. Binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka, Panginoong Hesus. Maghari ka sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad. Marami pong salamat sa iyong pagliligtas. Marami pong salamat sa katagumpayan. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso.
puspusin mo ako ng iyong Santong Espiritu sa oras na ito. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Kapatid, pinag-pray mo ba yan na nagmumula sa puso? Kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin na yan, kapag ginawa mo yan, yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Alam mo, natutuwa ako. Natutuwa talaga ako. Magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. Pero mga kapatid, huwag natin kalilimutan, higit na natutuwa sa iyo ang Diyos kasama ang kanyang libu-libong mga anghel na nagkakasiyahan ngayon dahil sa iyong desisyon na napakaganda na ginawa. Natutuwa, nalulugod sa iyo ang Panginoon. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisan mo sa pananalangin, pagbabasa ng kanyang salita, umpisan mo sa aklat ng John, at magpatuloy ka sa mga live Bible study tulad na ito. At kapag pwede nang mag-church, maluwag na, make sure go to church. At ipamalita mo ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa iyo, ang pagliligtas. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan. Huwag mong ikahiya. Ipamalita mo lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Muli po mga kapatid, ako po'y nagpapasalamat sa inyo pong pagsama. At muli po, Lord willing, we'll see you tomorrow. Same time, dito lamang po sa atin pong Facebook Live. Muli po mga kapatid, we love you and we're praying for you. Bye-bye. God bless. Sumayin niyo po ang kapayapaan po ng Diyos. To God be the glory. Because we've got one life to live, so take